Hallelujah. 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 I live in remembrance. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo ng isang magandang araw. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Kumusta po kayo mga mahal na mga kapatid? Dalangin ng puso ng inyong lingkod na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at datnan kayo ng pag-aaral na ito ngayong umaga na nasa kalakasan. Katulad din naman po ng inyong lingkod na sa biyaya at awa ng Panginoon ay nasa mabuti po akong kalagayan. Sa umagang ito, akin pong sasamantalahin ang pagkakataong ito na minsan pa ay makapag-aral tayo ng mga prinsipyo ng banal na kasulatan, mga doktrinang itinuturo ng Biblia at ano ang ating pananaw at paninindigan tungkol sa mga bagay na ito. Paalala po na kung kayo pinagpapala po ng Tinig ng Pag-asa, maaari po bang ibahagi ninyo sa inyong mga kaibigan, ikwento ninyo at i-share ninyo sa kanila ang mga videos na inyo pong napapanood sa Tinig ng Pag-asa upang kung papaanong pinagpala po kayo ay pagpalain din naman yung iba. Ayan, sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaralan ay may kinalaman sa stewardship. Stewardship 101. The basic of stewardship. Alam niyo po mga kapatid, kung di ako nagkakamali, hindi lang po isa o dalawa na pagkakataong natalakay ko na po ang usaping ito ng stewardship. Pero ngayon po gagawin po nating detalyado ang pag-aaral ng bagay na ito para maging bahagi po ng inyong mga series ng lectures. If you want to use the Tinig ng Pag-asa videos na ito sa inyong mga pag-aaral sa mga simbahan o sa personal consumption ninyo sa inyong sariling pag-aaral, pwede nyo balik-balikan ang mga lectures na ito, ang mga pag-aaral na ito para sa inyong journey sa spiritual life. So, gusto ko pong simulan ang pagtalakay na ito sa talata na magandang basihan natin tungkol sa stewardship. Ano po mga kapatid ang pinaka magandang talatang ating tingnan at pagbulayan? Nakita ko po ang sulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Ito po ang sabi ni Apostle Paul. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So mga kapatid, ang sulat pong ito ni Pablo is sinulat po niya sa mga taga-Korinto. Corinthians Christians o mga Kristiyano sa Corinth. At ito po mga kapatid ay isang pagpapaalala sa kanila na ang kanilang mga katawan, ang kanilang body, ay pag-aari ng banal na Espiritu Santo. Hindi lang po ito para sa mga Corinthian o sa mga Christian sa Corinth, kundi ito'y para sa lahat ng mananampalataya sa panahon natin ngayon. Kapag ikay Kristiyano at alam mong Kristiyano ka, ang isang katotohanan dito ay ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. You are bought at a price. And that price that had been paid for you, no, not only for your soul, not only for your spirit, but for your body. It was a precious price. Tama ba yun? You are bought with a price. And it is so expensive. Why? Kasi buhay ang ibinayad eh. Buhay ang ipinambili. Kaya ngayon, ang sabi, dahil you are bought at a price, your responsibility is to glorify God in your body and in your spirit. Kailangan daw maluwalhati ang Diyos sa katawan at sa espiritu.
So again, dito po binibigyan ng emphasis na talagang meron tayong buhay espiritual at meron tayong buhay sa laman. Ito po yung binabanggit ni Jesus nang kinausap siya ni Nicodemus. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. You must be born of water and of the Spirit. No? The flesh give birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. So, iba po yung kapanganakang physical at iba yung kapanganakang spiritual. Pero mga kapatid, ang katubusang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay ang kabuuan ng ating pagkatao. You are bought with a price. And because of that, the Holy Spirit now resides in you as Christian. When you become born again, when God regenerate a dead spirit, you become a spiritual being. Nagkaroon ka ng pananampalataya dahil doon nakilala mo ang Panginoon at ikaw ay naging isang mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. So dahil po rito mga kapatid, meron tayong responsibilidad at binabanggit po dito sa mga talata, you need to glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Meaning, pag-aari ito ng Diyos. Yan. So, ito po yung basic ng stewardship. Stewardship 101. Then, let us define first, what is a steward? What is a steward? Pag narinig po natin yung word na steward, pumapasok sa ating isipan ni airplano. Nandun yung mga stewardess. Pag lalaki, male steward. No? Pag babae, stewardess. So, ganun po ba yun? I don't know. Hindi ko alam kung tama yun. Pero, meron pong flight steward, meron pong ground steward. Sila po yung tagapamahala. Di po ba? Sa airport, alam niyo, napakagulo dyan. Lagi po ako nagta-travel. At pag lilipad ka sa airplano, pag wala kang matatanong, no, yung mga ground steward, sila po yung mga nag-a-approach sa iyo doon para mag-assist kung saan yung tamang linya, kung saan ka dapat pupunta. Ganon din sa flight, sa airplane na. Sila yung nagtatanong, komportable ka ba? Anong kailangan mo? Do you need something? So sila yung mga steward. Katiwala sila nung kumpanya na kanilang pinagtatrabahuhan. So, i-define po muna natin ang dictionary kung ano po yung definition. No po? Yun po yung aking pagkaunawa at definition ko of a steward. But let us look at the dictionary. A. The dictionary defines a steward as a person entrusted with the management of estates and affairs, not his own, an administrator. So if you have been entrusted of something that is not yours, you are become a steward. Or ikaw ay ginawang tagapamahala or an administrator. Tawag doon ng dictionary ay steward. So, pangalawa, the New Testament word translated steward means the manager of a household or household affairs or a manager. Ayan. So, tingnan po natin yung mga talata. 1 Corinthians 4:1 hanggang 2. Ang sabi diyan, let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Si Pablo po, ang sabi niya rito, no, kami ay ituring ninyo bilang mga katiwala ng misteryo ng Diyos. At bilang katiwala ng misteryo ng Diyos, ay dapat ay tapat. So, dyan po binanggit po ni Apostol Pablo yung word na stewards bilang katiwala. Na po? Manager or household affairs, tawag po doon ay steward. Isa pa hong talata ay yung matatagpuan sa 1 Peter 4:10. Ang sabi po, as each one has received a gift, minister to one another as what? As good stewards of the manifold grace of God. So tayo po, pinagkalooban daw ng mga kaloob, binigyan ng mga bagay na pinagkatiwalaan ng mga bagay
na galing sa Diyos, dapat puro natin tayo'y maging mabuting mga katiwala ng mga biyayang ito. So, another definition ay letter C. A steward is an individual who has been delegated authority by an owner to oversee possessions, property, and household affairs. Yan pa ho yung isang definition yan. Ano po? You hear people say, I can do what I want. It's my life. I am the captain of my life. So, di ba? I am not hurting anybody, so hindi ako nakakasakit at hindi ako nakakaperwisyo ng iba. Ako masusunod. It is my body. I can do what I like with it. But I would like to tell you this, it is not true. You are not your own. You are owned by the Lord. We belong to the Lord. And I'm talking to the Christian right now. Kapag ikaw, mga kapatid, ay sa Panginoon, napakaganda po nito eh. Doon po sa talata ng 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20, may ilang prinsipyo po doon na mahalagang makita. Una, dahil ikaw ay hindi mo pag-aari, ibig sabihin, ang iyong buhay ay hindi isa iyo, anong dapat mong ipag-alala? If your body is from the Lord and it is of the Lord, you don't have to worry about anything. Ano man ang mangyari dyan, bahala yung may-ari dyan. Can we type amen to that? Kung ano man ang mangyari sa buhay na ito, magkasakit man ito, mag-wear and tear man ito, humina man ang pandinig, lumabo ang mata, magkaroon ng diabetes, magka-cancer, sino bang may gusto nitong mga to? But the reality is, hindi naman atin ito eh. At sinabi naman ng Biblia, ang katawang ito lilipas din. Pero, ito po mga kapatid ay isang katotohanan. Merong nagmamay-ari dyan sa katawan na yan. At tayo po'y katiwala lamang ng katawang ito. Ng ating buong pagkatao. So, if this body has an owner, and the owner is not us, bilang Kristiyano, hindi ba dapat maging payapa tayo? Bahala ang may-ari dyan. Amen po ba? Can we say, right now, ano man ang kalagayan natin sa buhay natin, sabihin natin ng may pananampalataya, huwag kang mag-alala, bahala ang may-ari sa'yo. Amen? Ngayon, pangalawa ba po na dapat nating makita, may kasama itong responsibilidad. Kung ang katawang ito ay hindi sa'yo at hindi ka dapat mag-alala dahil ito'y hindi naman sa'yo, ang pangalawang bagay po na dapat natin makita ay yung responsibility mo sa bagay na hindi iyo. Palibasa ba, hindi iyo yan, wawasakin mo na lang? Palibasa ba, hindi sa iyo yan, pwede mong baliwalain na lang? Hindi ganon. We have been entrusted and we have been given a responsibility to take care of this body. Kasi hindi nga iyo eh. Ewan ko po mga kapatid, ang matinong tao, kapag nanghiram ng isang bagay, iniingatan niya yung hiniram niya. Yung walang kwentang tao, wawasakin yung hiniram niya, hindi siya magiging maingat doon sa hiniram niya at babaliwalain niya. Walang kwentang tao yon. Pero yung matinong tao, no, mabuting tao, merong pagpapahalaga kapag pinahiram mo at pinagkatiwalaan mo, iniingatan to. Pinaguhusay ito. At gusto niya na maisoli ito sa nagpahiram, kung hindi man in perfect condition, ay sa pinakamagandang kalagayan nito. Kapatid, may kanta nga po na ang buhay ay hiram eh. Hindi ko lang po kakantahin at hindi po ako magaling dyan eh, di po ba? Hiram lang tong buhay na ito, isosoli din ito. Ngayon, kasama po doon sa pribilehiyo na dahil hindi naman ikaw ang may-ari, huwag kang mag-alala, pero dahil hindi ikaw ang may-ari, huwag mo sirain ang hindi iyo. Gaano karaming pagkakataon na harap-harapan sa may-ari, dinedesecrate natin ang kanyang katawan. Ang templo ng banal na Espiritu Santo. No? Alam niya, mensahe na ito, sinesermon ko na, nasa definition pa lang tayo. Pasensya na kayo, ganito si Pastor Well magturo eh. Kaya ang tagal bago natin matapos ang isang pag-aaral. Kasi po, gusto ko po agad bigyan ng isang malalim na hamon na ang buhay na ito ay hindi po talaga atin at may responsibilidad tayo.
Amin po ba mga kapatid? No? Kapag sinasabi natin na, no, I can do anything what I want with this body. Yes, you can. But the truth is, it is your responsibility to take care of it because it is not yours. Letter D. Stewards were common in the biblical culture. Gusto ko pong bigyan ito ng konting pansin. Sa Biblia, common yung pagkakaroon ng katiwala. Si Abraham nga, most wealthy people and rulers had stewards to whom they entrusted the oversight of their personal property. Yung mga pag-aari nila. Remember Abraham? Si Abraham, meron siyang Eliezer. Genesis 15:2. And Genesis 15:2, binanggit niya sa Eliezer sa Genesis 24:1-9, pinatunayan ni Eliezer na siya ay faithful servant, faithful steward ni Abraham. Meron po talagang ganun, mga katiwala yan. Ngayon, iyan yung faithful steward. An example of unfaithful steward, eto naman, si Gehazi. Do you remember the story of Gehazi? Si Elisha. Meron siyang Gehazi bilang katiwala niya. 2 Kings 4:12. But Gehazi proved to be an unwise steward. 2 Kings 5:20-27. So common yan in biblical times na ang mga tao ay merong mga tagapamahala. Steward. Kaya mga kapatid, sa prinsipyong ito, dumadaloy ang buhay ng bawat isa sa atin. Tayo na mga mananampalataya ay pinagkatiwalaan din ng Diyos at ginawa po tayong mga tagapamahala. God called us to be a steward. Kaya kung may buhay ka ngayon, kapatid, manager ka, tagapamahala ka, ng buhay na meron ka. Kaya po mga kapatid, hindi naman pare-parehas tayo ng ipinagkatiwala sa atin. Hindi pare-parehas ang pagbibigay ng pagkakatiwala. Sabi nga kapag hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Kaya ang Diyos, ang siyang marunong, siya ang may kapangyarihan, siya naman ang nagbibigay ng lahat tungkol sa buhay natin, kung tayo po ay pagkakatiwalaan ng mga bagay na nais niyang ating gamitin at husayin. So ngayon, punta tayo sa pangalawang punto at pangalawang tanong rather. How is this concept of stewardship seen in the believer's relationship with God? Sa mga mananampalataya, paano natin tinitingnan ang konseptong ito ng pagkakatiwalang Kristiyano sa buhay ng mga mananampalataya? Una, bilang Kristiyano, dapat nating tingnan, God is the owner of all things. Paulit-ulit po yan. Mahalaga po ito na matutunan ng bawat Kristiyano para magkaroon po tayo ng malalim na pangunawa sa kahalagahan po ng buhay na ito at sa importansya ng pagkakatiwala sa buhay na ito sa kamay ng tunay na may-ari. Sa paniniwala kasi na hindi ikaw ang tunay na may-ari ng buhay, hindi mo to i-squander. And that involves everything as far as this life is concerned. Mamaya po, madedefine natin kung ano-ano yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin Pero ang point po rito, gusto nating bigyan ng emphasis na ang Diyos ang may-ari ng lahat. Genesis chapter 14, verse 19, sabi po dyan, And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth. Genesis 14:19, pinagpala si Abraham at sinabi, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may-ari ng langit at ng lupa. Kung ikay Kristiyano, maniniwala ka sa katotohanan ito na sinabi ng Biblia, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Kay Job chapter 41 verse 11, ano po ang sabi diyan? Who has preceded me that I should pay him
everything under heaven is mine. This is God saying, everything under heaven is mine. Doon sa ibabaw, heaven and earth is owned by the Lord. Dito naman po kay Job, binabanggit, everything under heaven is mine, saith the Lord. Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's, and all its fullness, the world and those who dwell therein. Psalms 50, 10 to 12, for every beast of the forest is mine, and the cattle on a thousand hills. I know all the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all its fullness. Mga minamahal na mga kapatid, ito po ang katotohanang sinasabi ng banal na kasulatan. And most of the time, naniniwala naman tayong nakasulat to sa Biblia. Pero iba yung naniniwala kang nakasulat ito sa Biblia, iba rin yung nananampalataya ka na ang sinasabi ng Biblia ay totoo. Kaya bilang mga Kristiyano, napakahalaga po ng paniniwala natin sa otoridad ng Scripture, sa authority ng Bible for us to grow in our spiritual life. Kasi kung i-deny natin ang realidad ng bagay na ito, sasabihin ko sa inyo, ang buhay ninyo ay magiging puno ng pag-aalala. Pag bumababa na yung palabigasan, pag kumukonti na yung pera sa bangko, nauubusan na ng laman ng wallet, andyan na lagi yung pag-aalala. Andyan na yung takot. Bakit? We believe that everything that we have is our possession. Pero kung ang prinsipyo mo, kapatid, naniniwala ka sa sinasabi ng Biblia na ang mga bagay na ito ay sa Diyos, then believe in the fact that God who owns you will take care of you. Pwede ba natin sabihin, Amen uli? Apo? Ngayon mga kapatid, as the owner of all things, God is one. The giver of the source. The giver or the source. Tama po ba? Kung ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, then we can therefore conclude ang Diyos ang tagapagbigay. Sabi nga ng Santiago 1:17 hanggang 18, sabi po dyan, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from where? From the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of His own will, take note, of His own will He brought us forth by the words of truth, that we might be a kind of first fruits of His creatures. Again, ang pinag-uusapan po rito, yung pagiging mananampalataya natin. Yung pagiging Kristiyano natin. Yung kaligtasan ding tinanggap natin. Ang giver niyan at ang source niyan, according to James, ay ang Diyos. Ang pagiging anak natin ng Diyos, ang may bigay niyan ang Diyos. Kung iyang mga bagay na yan ang may bigay ang Diyos, di lahat ng bagay na nangyayari sa buhay na ito at tinitingnan natin tangible and non-tangible, ang may bigay ay Diyos. Tama po ba? Now, as the owner of all things, God is the giver or the source. Pangalawa, being God being the owner, God is the one to whom account is given. Dahil siya po ang may-ari, tayo'y katiwala, sa Kanya po tayo magsusulit. Tama po ba? Sabi po ng Romans 14:12, so then, each of us shall give account of himself to God. Darating yung panahon, lahat tayo magbibigay at magsusulit sa Diyos na may-ari. Pangatlo, the rewarder or the one who pays the accounts. As the owner of all things, God is the rewarder or the one who pays the account. Hebrews chapter 11 verse 6. Po, kayo na po ang magbasa niyan. Po. So, iyan po yung katotohanan. Ang Diyos ang may-ari,
Sa makatwid, ang Diyos ang tagapagbigay, sa Diyos tayo magsusulit, kasi ang Diyos ang nagre-reward at siya rin ang nagbabayad ng lahat. Ano po? Letter B. The believer is a steward. Kanina po, binigyan natin ng emphasis na po, God is the owner of all things. Letter B. Tayong mga mananampalataya, tayo ay mga katiwala. Sabihin mo sa sarili mo, katiwala ka, hindi ka katiwaldas. Ano po? We are a steward. Katiwala po tayo. Kaya nakakapangilabot, mga kapatid, no po? Yung mga pastor sa loob ng simbahan na pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga laga, hindi lang ng mga tupa, hindi lang ng spiritual affair ng mga miyembro, kundi minsan ng resources. And I'm talking about material resources like money, offerings of the members. Na maraming mga pastor wala nang hiya. Hindi na po sila nahihiya kung papaano nila gamitin sa pansarili nilang kapakanan. Yung alam nila kung saan dapat gamitin sapagkat hindi naman kanila. Lalo na nga po yung pera ng simbahan, hindi naman kanya. Pero gaano karami po ngayon yung mga pastor na ganito, ang kakapal. Na yung mga pastor ng G12, no? Naku po, magalit na kayo kung magagalit kayo. Lalo na yung Bishop Oriel Balano, ang kapal nun. No? Sabi niya, dati 5,000 lang ako, hirap na hirap ako. Nag-step up ako, step up, step out, step up. Ngayon, milyon-milyon na ako. Can you imagine? Tapos nung sinilip ko nga yung profile niya, naku po, kaya pala ganun. Ang laki ng bahay sa subdivision. Napakalaki ng ng bahay. Ang daming sasakyan. Wow. Po. Samantala yung mga miyembro, pag mag-attend ka ng seminar, magbabayad ka. Attend ka ng seminar ng G12, babayad ka. Para lang makita mo yung pambobola nitong mga pastor na to doon, pagtuturo ng prosperity preaching. Pagtuturo ng mga talatang babalik ta rin para engganyohin ka na ikay pagpapalain ka, magbigay ka, pagpapalain ka. Pare-parehas ang tema niya, mga pastor na yan. Tingin niyo po ba, mga kapatid, kayo po na nandyan, ipagkakatiwala niyo po ba yung resources ng Diyos sa mga pastor na yan na pinaglololoko lang kayo? Naku po, mga kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, I've been doing this kind of a ministry for quite some times now. Mahaba-habang panahon na po na naglilingkod ako sa ganitong klase ng pamamahayag. Ni singkong duling, hindi po ako humingi sa inyo ng offering. Para pagpalain kayo, kapatid, hawak niyo yung kamay ninyo sa television o kaya sa cellphone ninyo. Pagpe-pray over ko kayo, ang dali kong gawin nun eh. Alam niyo po, marami nagpapatotoo na sa pananalangin natin sa tinig ng pag-asa, gumagaling. May mga pagkakataong nanalangin tayo, natugunan ng pangangailangan. Pero mga kapatid, wala po akong kinalaman doon. Wala po akong kinalaman sa kagalingan nun. Wala po akong kinalaman sa kagalingan ninyo. The only thing that I can probably contribute to you and to whatever God will give you is to give you comfort na meron tayong Diyos na nakikinig ng ating dalangin at ang Diyos na ito sa kanyang kalooban pwedeng ibigay ang ating hiling. Pero wala akong kinalaman doon. Kahit po ipaguntugan yung ulo nyo sa cellphone na hawak ninyo ngayon sa screen ng inyo pong computer, wala po akong magagawa para dinggin ang dalangin nyo. Kahit magbigay po kayo sa akin ng katakot-takot na pera, niloloko ko lang kayo. Kung sasabihin ko by doing that, ganito ang mga diskarte. You plant a seed of faith. Ganyan yung mga diskarte, kaya ko rin gayahin yun. Yung mga diskarte ni na Benny Hinn, yung mga diskarte ni na sino pa, ayoko na magbanggit. Ni na Oriel Balano, step up in faith, step up in faith. Yung mga G12 pastor na yan sa Pilipinas. Takot-takot na naman ang basher ko nito. But anyways, I don't care.
Alam ko may pinagkatiwala ang Diyos sa akin. At gagamitin ko ito para sa kanyang kalooban at para sa kanyang kaluwalhatian. The believer is a steward. If God entrusted you the truth, tandaan po ninyo, ang kasalanan, hindi lang yung may ginawa kang mali eh. Alam niyo po kung ano ang matinding kasalanan? Yung alam mong tama pero hindi mo ginagawa. That is a sin of omission. And it is the same as the sin of commission. Yung nga raw po nakakaalam ng tama at hindi ginagawa, ano po tawag doon? Eh di ba kasalanan din yun? And being a believer, we are steward. Nalulungkot po ako, I've been a pastor of a church, of Unida Church for quite some times. Wala po ako nakitang pastor ng Unida na apologetics. Ano po yung apologetics? Yung po yung mga pastor na nagtatama. Mga pastor na nagtuturo ng mga mali. Mga pastor na sumasaway doon sa mga kultong relihiyon na nagliligaw sa mga kapatiran. Bakit po nila ginagawa yun? Kasi mababait sila? Hindi kayo mababait. Wala lang kayong backbone para gawin. Yun lang yun. Hindi po dahil hindi kayo marunong. Hindi po dahil wala kayong alam sa Apologetic 101. Wala lang kayong backbone para gawin yun. Ipinangalandakan ni Ed Lapis na ang scripture ay full of error. Dikitan pa rin ng dikitan kay Ed Lapis. Anong ituturo sa inyo nun? Si Arnel Cadelina nagturo ng scripture ay full of error. Dagsaan pa rin ng tao kay Cadelina. Kay ano pangalan nun? Arnel Cadelina. Mga kapatid, bilang lingkod ng Diyos, alagaan mo, tupa mo, proteksyonan mo sa mga ganitong klaseng lobo na nag-aanyong tupa sa pulpito. Kailangan po natin ng ganong tapang. Kasi kung hindi natin to gagawin, nagkakasala tayo sa Diyos. At ito po mga kapatid, tandaan po ninyo, kung ang pastor mo natatayo sa pulpito, ay hindi ipapahayag sa iyo ang mga bagay na dapat iwasan mo, na dapat layuan mo, umalis ka na sa pastor na yan, wala kang mapapakinabangan dyan. Ito po diretso sasabihin ko sa inyo. Pag hindi ine-expose ng pastor ninyo kung ano ang kulto, kung ano ang hindi tama, kung ano yung mga hindi matuwid, lumayas ka dyan sa pastor mo, hindi ka lalago dyan. Kasi po ngayon lahat ng turo available eh. Kagaya po nito, available din naman ito eh. Nakikita po ito ng marami, pinapanood po ito. Pati po yung mga kaaway at hindi naniniwala sa akin, nanonood nito eh. Naghahanap po ng maipupunto sa akin eh. Pinapanood po ito, available po ito. Ngayon, ako na nagsasabing nasa tama ako at nagtuturo nito, binabanatan din ako ng mga bagay na hindi tama. Binabanatan din ako ng mga kulto. Pero importante sasangga na lang tayo ng sasangga. Ito po ang problema ng mga pastor ng Unida. Salag ng salag, sangga ng sangga, kalaunan para wag silang banatan, kakampi na nila. So sad. Kaya instead of being in the offensive, umayo na lang tayo sa takbo ng sanlibutang ito. Ngayon, sino ang nasasaktan? Ang nasasaktan ay ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang mga tupa na walang nalalaman dahil hindi natin naturuan, inaakay po sila ng mga lobong ito sa mga maling turo at aral na hindi natin nababantayan. Pastors, Christians, you are a steward. Ipagsusulit natin ito. Sa Diyos, we will give an account of everything that He entrusted us. The believer is a steward. Ano ba yung steward? A steward, the believer is the receiver. Tayo yung tagatanggap. Ano po yan? 1 Corinthians 4:7, for who makes you differ from another,
And what do you have that you did not receive? Now, if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it? Kaya mga kapatid, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Tinanggap mo sa Diyos. Yung meron ka ngayon, tinanggap mo yan sa Diyos. Pangalagaan mo yan. Maging mabuting katiwala ka niyan. At bilang believer, we are accountable and responsible to the owner. Romans chapter 4:12, 16:2 ng Luke. And the one rewarded for faithfulness. Yan po ang believer. Bilang mga mananampalataya, tayo po'y tagatanggap ng lahat tungkol sa Diyos, ng galing sa Diyos. Accountable po tayo, responsable tayo sa tunay na may-ari. At ano pong sabi? Pagpapalain, gagantimpalaan po tayo sa atin pong katapatan ng tunay na may-ari. Amen po ba mga kapatid? Now, let us go to what are the different realms in which stewardship is to be recognized and practiced. Saan daw po dapat kinikilala ang pagiging katiwala? Una, stewardship involves first of all and most importantly, a giving of one's life back to God. So kikilalanin daw po natin ang pagiging katiwala natin una sa pagbabalik natin ng buhay na ito sa Diyos. Kaya po yung Romans 12:1, yan po mga kapatid, ay stewardship in nature. God is asking us to offer our body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yung worship, yung service, that is stewardship. Involves in giving back of one's life to God. Amen? That is involved in stewardship. Letter B. Stewardship involves a wise and honorable use of one's time. Tapos na po tayo rito nung nakaraan eh. Inuna ko na pong tinalakay ang time management. Basic stewardship po yun. Stewardship of time. Ano po? Proverbs 24:30 to 34, Psalms 90, 10, 12. Basahin nga natin yan. Maganda yan eh. Yung awit, 90, 10 hanggang 12. Sabi diyan, 70 years are given to us. Some may even reach 80. But even the best of these years are filled with pain and trouble. Soon they disappear, and we are gone. Who can comprehend the power of your anger? Your wrath is as awesome as fear you deserve. Teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. Kaya, stewardship involves a wise and honorable use of one's time. Kapatid, may palatandaan at indication na your time is up. May mga palatandaan na malapit na matapos yung oras mo. Sabi dyan, 70 eh. Kung medyo malakas-lakas, gagawing 80. 54 na po ako mga kapatid. Konti na lang. If I will look back kung paano ko ginasta yung buhay ko, 54 years ng buhay ko, paano ko ginamit? Am I a good steward of this life? Now, yung remaining, kung 54, 70, di ilan na lang yon? 16 years na lang yon. 16 years, hindi ko na makikitang may ikakasal akong apo. Hindi ko na makikita na may makakagraduate ng high school akong apo. Hindi ko na po makikita na meron akong apo sa tuhod. Nakuha niyo po? Unless mag-asawa si Yenyen ngayon at bukas ilang araw, ilang buwan isang taon pala yung mga anak yung kanyang asawa. Magkakaapo ako.
Pero that is their way of using their time. What is important is my time. My own time. Kapatid kayo, kumusta kayo? Kayong nanonood sa akin. Ilang taong ka na? Ilang pa natitira? Ngayon, saan pa gagamitin niyang natitira? Kumusta tayo bilang katiwala? Maipagsusulit ba natin sa Diyos nang maayos yung buhay na ito? Proverbs 24, pakinggan niyo po ito. Sabi po sa Proverbs 24, I went by the field of the lazy man, and by the vineyard of the man devoid of understanding. And there it was, all overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. When I saw it, I considered it well. I looked on it and received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. So shall your poverty come like a prowler, and your need like an armed man. Tingnan niyo po mga kapatid, kung papaano ginagamit ng ibang mga tao yung panahon na ibinigay sa kanila. Kaya, bilang pastor, naku, haba na po. 37 years na po ako na nagpapastor eh. Yung paglilingkod sa Panginoon, bata pa naman po ako. Lumaki po kami halos sa simbahan. Kaya, mahaba-haba na rin po yun na ipaglingkod ko. Mahaba-haba na rin yung journey ko sa salita ng Diyos. Mahaba-haba na rin yung journey ko sa iba't ibang mga pulpito. Halos lahat po yata ng simbahan ng Unidas sa Pilipinas nadalaw at napagsalitaan ko. Ano po? Yung mga hindi ko po napagsalitaan, sa lang po ibig sabihin, hindi po nila ako inimbitahan nung ako'y nasa Pilipinas. Kasi po mga kapatid, di po ako napunta sa simbahan kapag hindi ako invited. Kahit na po nung ako'y naging general. Nahihiya po ako. Nahihiya po ako, biglang darating doon yung general. Mga aagaw ng pulpito doon sa mga pastor na nandun. Hindi ko po yung ginawa kahit kailan. So, ano pong gusto kong sabihin tungkol sa bagay na ito? Talaga hanggang ngayon, dahil sa paniniwala sa kahalagahan ng mga ipinagkatiwala sa akin ng Diyos, at maging sa ministeryong alam ko, maliwanag sa akin, kung ano yung pagkatawag ng Diyos, sumunod po ako doon. Nung araw, mga kapatid, nagtatrabaho po ako eh. Dahil ang akala ko talaga, hindi kayang mabuhay bilang pastor lang eh. Kasi po, kailangan talaga na mag-double time, double job. Nagwo-work ako, at the same time, naglilingkod sa Panginoon sa simbahan. Kasi po, bago pa lang ako nagpapamilya eh. Yung aking anak na panganay, malakas gumatas. Po, maraming gastusin. Na ang mga simbahan naman po, yung mga leader ng simbahan, pasensya na yung mga leader ng simbahan, makinig po kayo sa akin. Kayo po katiwala lang din ng pera ng simbahan. Hindi po inyo yan. Ito po napapansin ko, kapag ikaw ay treasurer ng simbahan, parang ikaw may-ari ng perang iyon. Wala kang gagawin daw kundi tumanggap, mag-record at maglabas. Hindi ikaw ang taga-control. Ipinagkatiwala sa iyo para ingatan ang perang ito sa proseso ng pagdi-disperse. Pangalagaan. Pero hindi ikaw may-ari nun. To the point na ikaw ang nagtitipid. Tinitipid ninyo si pastor, tinitipid ninyo ang gawain, tinitipid ninyo. Saan nyo gagastahin yan? Iiwanan nyo pa ba sa Antikristo yan, mga kapatid? Kaya yung mga simbahan na katakot-takot ang pera, pero kung magpasweldo sa kanilang pastor, hindi pa nga umabot sa minimum wage. Nakakalungkot kasi ganun po mag-isip yung mga council members. Ngayon, kung yung manggagawa nyo, kaya minsan tama si Balano rin eh, no? Na si Balano, siya na yata kumokontrol ng pera ng simbahan. Huwag naman ganon. No? Alam niyo po, may narinig akong pastor sa Dasmariñas before. Alam niyo po ang sabi nung mga council members niya, nung naturuan niya yung simbahan, lumago. Dahil sa prosperity preaching, dahil pera. Alam niyo po, sabi raw nung council niya, Pastor,
Pinagkatiwala nga namin sa inyo, buhay namin. Ito pa kayong pera ng simbahan na hindi namin ipagkatiwala. Kayo na po bahala sa pera ng simbahan. Kayo na po ang mag-alat kung saan ninyo ito gagastahin. Alam niyo, marami mga pastor ng Unida no, na nakikinig sa pastor na yun, nakanganga. Wow! Sarap naman kung ganun. Ako po hindi. Sa aking pananaw, nakakatakot yung ganung responsibilidad. Kaya nga po ang Diyos naglagay ng mga leaders ng church. Matitino dapat na leaders ng church na sila ang magseset ng plan, maggagawad ng mga goals and visions para sa church para gawin at tuparin ang kalooban ng Diyos. Pero wag din namang pabayaan ang manggagawa. Dahil yung mga lingkod ng Diyos na nagtatrabaho para sa mga gawaing yon, kailangan din naman natanggalin na ang kanilang alalahanin kung papaano pakakainin ng mga anak, pag-aaralin ng mga anak, sosuotin at dadamitin ng mga anak, kung saan pupunta, merong sasakyang pupuntahan. Dapat man lang ganon. O computer man lang na magagamit sa pagre-research. Ang lungkot-lungkot. Hanap kayo ng sustansya sa sermon ni pastor. Wala nga kayong ibinibigay na resources. Makapag-research man lang si pastor. Makapunta man lang sa computer shop para mag-research ng sermon o bigyan ninyo ng pang-computer kung wala siyang computer. Makapunta sa computer shop para mag-research. Tapos reklamo kayo ng reklamo, walang sustansya yung sermon. Ngayon mga kapatid, kung saan tayo napupunta sa pag-aaral kasi importante ito Alam niyo, sasabihin ko sa inyo mga kapatid, isang araw, nag-crash yung computer ko. Katanggap po ako ng tawag. Sabi niya, palitan niyo na yung computer niyo. Bigyan niyo sa amin ang address niyo. O kaya mamili kayo, bumili kayo ng iMac. Alam niyo mga kapatid, walang isang linggo, may dumating na iMac sa bahay. Galing sa mga kapatid na nakita yung importansya ng ministeryo ng inyong lingkod. Kaya ako po kinukwento ang mga bagay na ito kasi meron naman mga marurunong. May mga miyembro na marurunong na gamitin yung ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila para sa kaluwalhatian din ng Diyos. Pero marami po, parang sila ang may-ari. May kilala po akong simbahan napakahabang panahon na, 100 years na yung simbahan. Napakaraming pera ng simbahan. May eskwelahan pa yung simbahan. Pero ang pastor, ang sweldo. Bahagya na lang umangat sa sweldo ng pangkaraniwang empleyado. Bahagya na lang umangat sa minimum wage ng factory worker. Hindi ba kayo marunong mahiya? Pastor niyo yan Ano ba ang pastor? Di ba ang level ng pastor? Ano ba trabaho ng pastor? Mga kapatid, kaya ko na sinasabi ito. Kasi well-supported po ako dito Dito po sa Canada, supported po ako ng Winnipeg Unida. Pero doon sa mga pastor na alam ko po na dumadaan sa mga problema ng buhay dahil sa hindi marunong na mamahala ng mga leaders ng church, mahiya kayo sa buto nyo. Mga council, ang pastor ninyo, manager, administrator. Can you imagine? Administrator yung pastor nyo. Council meeting, siya tagapanguna. Siya taga-ayos ng agenda. Yung pag-uusapan nyo, siya magpe-prepare ng agenda niyan Kung anong pag-uusapan ng simbahan, pastor ang nag-iisip niyan prior to the meeting. Nagmumungkahi na lang kayo ng addendum doon sa agenda. Pero si pastor ang nagpaplano niya. Siya tumitingin sa takbuhin ng simbahan. Si pastor ang nangunguna sa planning, sa goal setting. Can you imagine? Trabaho ba ng pangkaraniwan lang yan? Mga kapatid, kung yung mga tinatrabaho ng mga pastor ay sa mga kumpanya at ang utak ng pastor sa mga kumpanya ilalagay. Aba, managerial position, mahiya kayo sa ipapasweldo nyo sa mga pastor. Nakuha niyo po?
Well, hindi naman ho lahat ng pastor talaga ganon. May mga pastor naman, katulad nung tinalakay ko rin, in fairness, na isang beses, isang linggo lang pumupunta, yun po, okay na sa kanya yung bigyan nyo na lang 500 pamasahe. Isang beses, isang linggo lang naman pumupunta eh. Walang plano para sa inyo yon. Walang goal para sa inyo yon. Iniraraos lang nung pastor na yon ang paglilingkod sa buhay ninyo. Kaya kung ako kayo naandoon, it's either magstay ako sa pastor na yon o paalisin ko yung pastor na yon. Hahanap ako ng pastor na totoong pastor na mangangalaga at magtuturo ng tama at pipilitin namin bilang simbahan na maging mabuting katiwala sa pastor na ibinigay sa amin at papangalagaan namin ito. Naku, kung saan na naman ako pumunta. Pero sana marinig ito ng mga leader ng church. Yung mga nandun sa council na nangangalaga sa pastor. Kasi stewardship ito eh. Katiwala po tayo. Po. Susunod po, letter C. Stewardship involves a wise investment and cultivation of individual talents and abilities. Mga kapatid, alam niyo po kung bakit nagkakaproblema mga simbahan? Kasi ang mga leader ng simbahan, pakiramdam nila, sila CEO. Ano pong ibig sabihin nun? Sila ang tagapagpatakbo ng simbahan, si pastor ay kanilang empleyado. At dahil empleyado ka, pastor, pastor, gawin mo to ha, mag-opisina ka, dapat Monday hanggang Friday nag-o-office ka. 9 to 4, nandiyan ka dapat sa opisina. Bantayan mo yung telepono. Teleponong wala naman tumatawag. Opisinang wala naman dumadalaw. Mag-opisina ka dyan, pastor. Trabaho mo yan eh. Sa mga kapatid, alam niyo po bang magpastor? Alam niyo po ba na ang pagpapastor ay 24/7 na trabaho? Natutulog ka sa kalagitnaan ng gabi. I-message ka na, please pray for us, pastor. That is the list. Take note, that is the list of the ministry ng pastor. Yung gambalain ka sa iyong tulog ng isang tawag ng hihingi ng panalangin. Yun ang pinaka-list. Alam niyo po ba kung gaano kahirap maggawa ng sermon? Alam niyo yan. Kasi kayong mga council members, dunong-dunungan din kayo minsan eh. Takot naman kayo pag nai-assign kayo na maging tagapagsalita. Ang gagaling ninyo kunwaring mga leader, ayaw niyong bitawan yung mga posisyon na yan. Habang panahon na kayong kapituko dyan, may alam akong simbahan sa Pilipinas, habang panahon ng elder eh. Habang panahon ng katulong ng pastor. Habang panahon ng nandun. Pero, ni manalangin nga, hindi marunong eh. Ni mag-sermon, hindi marunong. Alam nilang mahirap yon. Pero, kung tipirin ang pastor, kung tipirin sa sweldo yung pastor, ganun na lang. At alam niyo po ba mga kapatid kung bakit minsan hindi lumalagaw ang simbahan? Hindi naman si pastor lagi problema eh. Opo, may kinalaman si pastor doon. Pero hindi laging si pastor. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan kayo ng Diyos ng individual talents, individual abilities, pero hindi nyo ginagamit. At ang inyong pakiramdam, hayaan natin si pastor ang gumawa niyan, si pastor naman ang sinusweldohan dyan, siya ang binabayaran, hayaan mo siyang maggawa niyan. Alam niyo po mga kapatid, mahalaga tong pag-aaral na ito. At dito po lagi ko ipinagmamalaki ang Winnipeg Unida Christian Church. Pinagmamalaki ko yung mga kapatiran namin dito, yung council members namin dito. They are working really hard. Nang wala silang sweldo. Alam niyo po mga kapatid kung gaano kahirap ang maging sekretary ng church. Naku po mga kapatid, sekretary ka ng church, hindi lang tagagawa ng minutes ng meeting yun eh. Kundi pagkatapos ng minutes ng meeting, pakikinggan mo yung recording, itatranslate mo into transcript, tapos yung transcript na yun, babasahin mo, tingnan mo kung tama English mo, i-Englishin mo pa yun. Hirap nun. Pero wala yung sweldo. Yung mga ministries, katulad ng music,
Mga kapisanan, naku, mahirap yun. Wala silang sweldo. Kasi tinitingnan nila ito bilang stewardship 101 principle. Stewardship involves a wise investment and cultivation of individual talents and abilities. Tama po ba? Kaya kapatid, kung ikaw yung klase ng tao sa loob ng simbahan, katulad ng leader na walang ginawa kundi sumita ng sumita sa pastor, tingnan mo rin kung ano yung pwede mong i-contribute. Kasi katiwala ka rin dun eh. At ikaw na nakakakita ng mga bagay na mali, hindi mo ba naisip na ikaw ang pinagpakitaan ng Diyos ng mga bagay na tama para ikaw naman ang magtrabaho doon? Halimbawa, may napansin ka kay pastor na maling ginawa niya. PowerPoint na lang, for instance. Si pastor mo, hindi mahusay mag-PowerPoint. Bali-baliktad, mali-mali. Yung mga animation, hindi tama. Ikaw ano ka? IT ka, o kaya magaling ka sa computer. Sa halip na sitahin mo na sitahin yon, yung talent na ibinigay mo sa Panginoon, lapitan mo si pastor. Huwag naman sa harapan ng maraming tao, pastor, ang pangit ng PowerPoint mo, ako na nga lang gagawa. Huwag ganon. Kundi kausapin mo siya ng masinsinan. Tawagan mo kaya, pastor, pwede ko po ba kayong makausap? Pag-usapan ninyo, sabihin mo sa kanya, gusto niyo po ba, pastor, ay mag-share ako sa inyo ng knowledge paano gumawa ng PowerPoint? Pastor, meron na pong ibang paraan ngayon ng presentation ay yung Prezi. No? Meron na pong ibang software na pwedeng gamitin. Share mo kay pastor. Kesa banatan nyo ng banatan yung pastor, maging mabuti kayong steward. Kayo marunong Hindi po ba? Mga kapatid, hindi ko po sinasabi to para matuwa kayo sa akin. Kung bukas po 3 na lang manonood ng Tinig ng Pag-asa, okay lang sa akin. Pero importante po rito, nakikita at nauunawaan nyo. You know, Pastor Ruel, pag ako po nagbigay na example, I always go to the extreme example para masaktan ka. Para masaktan kayo. Di po ako naandito para mangunsinte at para pasayahin kayo. No. That is not my job. Magturo tayo ng tama. Masakit ang katotohanan. Pero maraming ganito sa loob ng simbahan. Letter D. Stewardship involves a proper understanding and use of one's possession. Ito, yung mga kayamanan, pera, resources na meron ka. Sa karanasan ko po, he who holds the gold rules. Yan ang golden rule. He who holds the gold rule. Ganyan po sa simbahan Kung sino may pera, sino mayaman, sila nasusunod. Kung sino mayaman, siya ang takbuhan. Yung mga pastor magbabaw sa kanya. Yung mga pastor alipin ng mga may pera. Huwag ganon. Dapat po naintindihan natin ang katotohanan na yung kayamanan na ipinagkatiwala sa atin, gamitin natin ng tama sa pagpapala at gamitin natin para sa kapurihan ng Diyos. Hindi po masamang yumaman, mga kapatid. Hindi po kasalanan ng mayaman na mayaman sila. At marami naman po akong kilalang mayaman na ginagamit talaga yung kanilang kayamanan para sa pagpapala sa gawain ng Panginoon at sa lingkod ng Panginoon. Ako po ay saksi sa maraming mga tao na ginamit ng Diyos sa buhay namin. Mga babae at lalaki na ginamit ng Diyos sa buhay namin. Alam po yan ng mga anak ko. At hindi nalilimutan ng mga anak ko ang mga taong ito dahil ipinauunawa namin sa kanila, ipanalangin nila itong mga taong ito. Mga kapatid, pero ito po ang katotohanan. Bagamat we are in debt to them, pero hindi po kami nila alipin. Kinikilala namin ang mga utang na loob namin sa kanila, pero pag itong mayayaman na ito ay mali na ang ginagawa sa loob ng simbahan, ako po ang pangunahing sumasaway sa kanila. Hindi po ako nangingimi
nasawayin sila kung mali sila. In fact, sa mga panahon po ng aking pagmiministeryo sa ilang simbahang na distinuan ko, most of the time, ang nakakatalo ko po, nagiging cause ng akin pong mga pagbatikos madalas ay yung mga mayayaman na nagmamanipula sa gawain ng simbahan. Pangalawa, hindi naman masama yumaman. Sabi nga po do not lay up for yourselves treasure on earth. Hindi masama, pero wag po ninyong nasain ng matindi ang kayamanan kung saan, anong sabi? Nababago na nito ang iyong puso. Kaya ang dapat daw, mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Maganda yung mayaman ka na dito sa lupa, mayaman ka pa sa langit, hindi ba kapatid? Yung marami ka ng pera dito sa lupa, pero marami kang kayamanan sa langit. Sabi po ng Colossians chapter 3, 1-4, if then you were raised with Christ, anong dapat gawin? Seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of the Father. You need to set your mind on things above, not on things on earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Again, amen. Hindi po ba? Panghuli, stewardship involves a careful and purposeful use of all finances. Lahat na po ng pera pinag-uusapan yan. Kaya, bilang simbahan, steward lang kayo ng pera ng simbahan. Hindi kayo may-ari niyan. At the end of the day, dapat po nga, simbahan, walang iniipong pera. Saan nyo gagamitin yan? Dapat po yan talaga ginagamit para sa gawain ng Panginoon for the advancement of the kingdom of God. Gagamitin yan sa church planting, gagamitin yan sa mga ebanghelisasyon. Huwag kayong ipon ng ipon na parang pera nyo yan. Hindi yan inyo. We need to be careful, mga kapatid. We need to be purposeful in using the resources that God entrusted us. Ngayon, ikaw naman na mayaman ka. Pag ipinakita ng Diyos sa iyo ang pangangailangan, tumugon ka. Alam niyo po mga kapatid, ito lang pong tinig ng pag-asa Nakabalita po tayo ng isang kapatid ng isang pastor sa Pilipinas ay na-aksidente. Wala naman po akong ginawa dun Pinost ko lang sa Facebook, ipanalangin natin. Ito pong mga kapatid na ito. Alam niyo po, ang tulong nanggaling kung saan-saan. May nanggaling po sa ibang bansa. May nanggaling po sa Pilipinas. Meron pong mga pagawain sa Pilipinas, mga simbahan doon. Binanggit ko lang po rito, ipanalangin natin yung pagawain. May mga kapatid na po, directly kumontak doon. At at tumulong sa mga pagawain. Pumutok po yung tal, bumagyo. Ganun lang po. Kasi may mga tao na kinikilala nila na yung bagay na meron silang sobra, hindi na kanila. Kundi ito ay gagamitin para sa Panginoon. Stewardship involves a care and purposeful use of all finances. 2 Corinthians 9:6-7, but I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen? Now, ang tinalakay po natin ngayon ay ang practical, some spiritual way on how to use money. Part po yan ng Stewardship 101. Di po tayo natapos. Bukas po itutuloy natin mga kapatid
ang bagay na ito at sandali po tayong dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, again, wala po kaming kapangyarihan sa aming mga sarili. Ang buhay na ito, ang kalakasang meron kami, any resources that we have, it all belongs to you, Lord. Wala kaming pag-aari. Katiwala mo lang kami. At turuan mo kami maging mahusay na katiwala. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa kalooban mo. Kung lahat ng iyong mga anak ay magiging mabuting katiwala, mabilis na lalago ang iyong simbahan. Makakapamuhay kami ng may kapayapaan at makakapamuhay kami ng hindi puno ng pag-aalala. At magiging mahusay po kami, tiyak, sa paggamit ng mga resources na ipinagkakatiwala mo sa amin. Sana po naka-influence ang mensaheng ito. Sana po masaktan ang dapat masaktan. Kurutin ang puso at kung kailangan durugin. Maaaring masakit sa pandinig. Pero kung ito, Panginoon, ay pag-iisipan ng tunay at aanalisahin ng ayon sa iyong mga salita, itutulak kami nito na maging mabuting mga katiwala. Pagpalain mo po ang mga kapatid na nakikinig at nanonood ng Tinig ng Pag-asa. Samahan mo po sila sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga paglilingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Good morning po Ate Yoli D. Paul, Tita May Paredes Libertino, kapatid na Maribeth Eusebio, Ate Ayi Advincula, Ate Ellie Fernandez, kapatid na Jeng de la Torre Eusebio, Ate Lesty Tamundong. Patuloy po naming pinapanalangin si Kuya Kiko. At sana po ay dalawin kayo lagi ng kapayapaan ng Panginoon. Ate Agi Victa, magandang araw po sa inyo. Ate Nene Enriquez, Kuya Eric Maines, Ate Cora Dolor, magandang araw po sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, kay Ate Paz de la Cruz, magandang araw po. Kay kapatid na LV Pascal, magandang araw po sa inyo. Nawa patuloy na humipo ang Diyos ng inyong mga pangangatawan kung saan ito may kahinaan. Nani Hilda Mendoza, magandang araw po sa inyo. Pastor Conrad Malabag, mababait po ang mga taga Malabag. Totoo po yan. Alam ko po yan. Pagpupunta ko po dyan, may uwi akong pinya pag uwi. Mababait po yung mga taga Malabag. Shout out po sa mga taga Malabag. Kapatid na Mariby Frias, magandang araw po sa inyo. Nanay Carolina Bukiran, mababait din yung mga taga-Silang, no? Yan, purihin po ang Panginoon. O, yung mga taga-Bayan Luma, mababait din po sa mga pastor nila yan. Ate Yoli Kerubin, Tatay Jerry at Nanay Belen Olaes. Ayan, so magandang araw po sa inyo. Ate Vanji Magnaye, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ayan, sino pa ba? Ate Mirna Sinfuente, kumusta na po ang mata nyo, Ate Mirna? I hope it's okay. At patuloy po kayong pagaling. Sa Friday pa ho yata yun. Yun. Ate Merly Toledo, magandang araw po sa inyo. Pastor Bay Velasquez, magandang araw po. Ate Esther Olanyo, magandang araw po. Mga taga Doha, Qatar, mababait din yan. No po. Kapatid na Agnes Causaren, yung mga taga Yorkton, Saskatchewan, mababait din yan. Wala pang ang pastor yan no? Pero masunurin na sa kanilang pastor. Ate Maricruz, magandang araw po. Mga taga Winnipeg. Ate Nelia Ramos, magandang araw din po sa inyo. Kuya Emil Serrano, magandang araw po sa inyo. Ate Del and Kuya Eddie Sauler, Kuya Larry Montillano, si Lay Presa, magandang araw sa iyo. Ganon din kay Brother Emong. Ate Del at Kuya Ban Magkawas, magandang araw po Ate Del. Ate Ellie Fernandez, magandang araw po. Nanay Elong Santarin, patuloy pong dalangin para kay Daisy, Nanay Elong. Ganon din po kay Kuya Boyet at kay Ate Yoli Kerbin. Magandang araw sa inyo. Kapatid na Miriam Galvan, magandang araw sa inyo. At sa marami pang iba. Ayan. Kasadang bago, sina Ate Yoli Kerbin at sina Nanay Belen Olaes. Pagpalain po kayo ng Panginoon at magkita po tayo bukas. Bukas natin ipagpatuloy ito. At pagpalain nawa ang inyong gabi sa inyong pagtulog. Sa mga ngayon pa lang magsisimula ng araw, magandang araw at pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Welcome mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa Tinig ng Pag-asa.
God bless everyone.